So let's have another another method in computing volume of the solids na na-generate natin here in module 15 and 16. Sabihin natin meron tayong dalawang function. We have the f of x and then the g of x. Okay? So yung si f of x yung nasa taas o yung nasa outer, and then yung g of x yung nasa baba. Okay po? Ngayon, mag-re-revolve siya. Itong dalawang function natin is bounded ng A to B, and then magro-rotate o magre-revolve daw sa ating x-axis. Okay po? So pag nag-revolve siya, makakapag-produce tayo ng solid kagaya ng nasa may right side of the screen. Okay po? So ngayon, sabihin natin, balik tayo dito sa ating illustration sa kaliwa. Ating strip. Okay? Ito, sabihin natin, ito yung ating strip. So yan ay y. Sabihin natin y yan. And then meron tayong thickness na d of x. So paano ba natin masosolve yung ating volume pagdating dito sa washer method? Doon sa disk method, ang mga volumes na ina-analyze natin is puro solid. Ibig sabihin, walang butas. Kumbaga, solid siya, buong-buo. Sa washer method kasi, familiar naman tayo sa washer, hindi ba? So si washer, di ba, parang coin siya, na kung saan butas siya sa gitna. Tapos, syempre, meron siyang dimension na thickness. Okay? So, ganun din dito sa washer method. So, sabihin natin, ito nga, meron tayong differential element na d of x and then y na height. Pag umikot siya sa ating x-axis, ang magiging itsura niya is parang ganito. Pwede natin illustrate dito. Magiging parang ganito siya. Magiging ganyan. Meron siyang thickness na d of x. Pag ganyan siya. Ito yung d of x na thickness. Tapos, syempre, butas yan sa gitna. Pag ganyan yan. Okay, tapos may thickness ulit dito sa portion na to. Dito sa portion na to. Ayan. So, thickness din yan. Ayan po. So, butas sa gitna yung washer method. So, balik tayo dito sa illustration natin. So, syempre, nagko-compute tayo ng volume. Kailangan natin ng area sa pagko-compute ng volume. Balik tayo kanina sa na dV is equal to pi r squared dx na thickness po, di ba? So dito, anong radius na gagamitin natin? Okay? Sige. So eto, sabihin natin, etong outermost papunta dito, yan yung ating magiging outer radius. And then yung portion to papunta dito, yan yung ating magiging radius o yung inner radius. Okay po. Kung titingnan natin dito sa may kabilang illustration, ito yung ating outer radius. Tapos, ito yung ating inner radius. Okay? So, ang mangyayari sa atin is magiging dV is equal to yung area gamit yung outer radius. So, sabihin na pi r sub o squared. Ibabawas natin yung area na kung saan gagamitin yung inner radius. So, pi r sub 1 squared. Kumbaga, babawasan natin itong area na to. Ayan. So, dV. So, ito na yung area natin. Ang makukuha nating area dito is ito na. Ayan, yung kaka-shade ko lang na yan. Yung white side. O yung white portion po. Ano. Then, syempre, ando pa rin yung thickness na dx. Ayan po. So, therefore, yung ating magiging formula dito sa ating washer method is ito na po. Hindi na siya pi r squared. Okay. So, ito ay para sa disk method. Ito ay para sa washer method. Take note, pag washer method is perpendicular pa rin sa axis of revolution. Okay. So, ito yung axis of revolution natin. Yung x, kung napapansin nyo, naka-vertical naman yung ating strip. So, perpendicular siya. So, para mas magets natin paano ba sinosolve yung mga solids
using washer method, let's proceed to our example. We have here a problem. Calculate the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the parabola y is equal to x squared and the square root function na y is equal to square root of x. So, ang ating axis of revolution is yung ating x-axis. Okay, so binigyan tayo ng dalawang function. So ngayon, ano unang gagawin natin? First, we graph our problem. So paano i-graph? So ayusin lang natin yung ating mga function na given. So okay naman tong function na y is equal to x squared. Madali lang naman siya i-graph. Okay? And alam natin, yung vertex natin dyan is automatically equal na sa 0, 0. Yun agad yung vertex niya. And then, etong second equation natin, pwede nating i-rewrite. Pwede nating sabihin na i-square natin both sides, we will have y squared is equal to x. Okay? Yung vertex niya is 0, 0 pa din. Okay po? Pwede nyo namang i-try using differentiation or pwede nyo rin i-try yung mga formula sa parabola. Balik lang kayo ng konti kay geometry. Okay? So, i-graph na natin. And since meron tayong dalawang function, kailangan natin malaman saan ba sila magtatagpo. Okay, dapat alam natin saan sila mag-meet sa ating Cartesian plane. Kasi pag yung point na kung saan sila nag-meet, yun yung magiging boundary natin. Yun yung magiging endpoints. So, paano gagawin? So, una, graph. Okay? Graph or graph muna natin. So, yung ating dalawang parabola is dito dadaan. Sa 0, 0. Diyan sila parehas dadaan dahil yan yung vertex nila. Okay, so pwede natin gawin is mag-set na lang tayo ng values. Or sabihin natin, graph. And then number 2, so mag-assume na lang tayo ng value. So x and y. Okay, so unahin natin to. If yung ating x is 1, yung ating y will be equal to 1. If yung x natin is negative 1, 1 pa rin yung ating y. Pag 0, 0 pa din. If negative 2, ang x. So, positive 4. Pag positive 2, positive 4. Okay po. So, i-plot lang natin. So, we have 0, 0, yung vertex ng ating first parabola. Negative 1, positive 1. So, andito siya. Ayan. And then, we have positive 1, positive 1, andito siya. Okay. And then, positive 2, pataas siya. So, most probably, nandyan siguro, nandito. And then, we have negative 2, tapos nasa taas din. So, sabihin na lang natin, possible na papaganito yung ating graph. Paganyan siguro yun. Okay, so meron na tayo ng unang parabola. Yun, isang parabola naman, yung y squared is equal to x. Yan ay is either left or right yung orientation niya, yung opening. Yung vertex niya is 0, 0 pa rin. Okay po? So, sabihin natin, dito naman tayo sa kabila. Kapag yung ating y is positive 1, ang ating x will be equal to positive 1 din. If negative 1 naman siya, positive 1 pa rin. Bakit sa y ako naglalagay? Okay lang naman kahit sa x, kaya lang kasi mag-i-square ka pa din eh. Pero pwede naman dito sa y. So kapag ang ating y natin is 0, of course 0 din yung ating x. And then pwede na natin yan i-plot. Okay, so kung 1, 1, so dito siya dadaan pala. Parehas na present yung 1, 1 na point sa dalawa nating function. So pwede nating sabihin na nandito siya. O ganyan. Okay po. Ang sabi kasi, yung area daw na bounded ng dalawang given function natin, ito, saka ito, iikot po sa x-axis. So, ibig sabihin, ito yung bounded region na yon. Iikot yan sa x-axis. Okay po. So, kung ganun, pili ka na lang, since nasa
shell method tayo. Ang sabi ko, pag shell method, perpendicular ang strip sa AOR. Okay, so kung ganun pala, ito yung ating strip. Okay. Okay po. Ang ating height dyan is y, syempre. And then we have dx na thickness. Okay. So, pwede naman natin i-blow up yan, yung ating illustration. So, di ba ang ginagawa natin kanina, ini-illustrate natin kung ano yung possible itsura ng ating solid na na-generate. So, kung pwedeng ganyan kalaki yun, yan, pag ganyan siya, okay, so pwedeng ganyan yung maging itsura ng ating shape. Okay, so pwede nating na-illustrate na natin. So ito yung ating AOR na x-axis. Okay, so dyan siya umikot. So yung isipin natin, yan ay butas. Tama ba? Ito po ay butas. So ito ay shaded. Ibig sabihin, solid to. Yung sinishaden ko na yan. And yung portion na hindi shaded ay butas po. Okay? Ngayon, since butas yan, papasok talaga siya sa washer method. So, paano natin siya isosolve using washer method? So, number 3, identify natin yung ating limits. Okay? So, saan ba magta-travel yung ating strip? So, meron tayong vertical strip ulit. Vertical strip. It will move horizontally ulit from x is equal to 0 or x sub 1 is equal to 0 to x sub 2 na equal sa anong point ba ito? So, based sa ating illustration and based din sa ating graph, ayan, sa mga in-assume natin na values, actually hindi naman na siya assume, na-solve talaga natin siya. Yung point na ito, yan ay 1, 1. Diyan nag-meet yung ating dalawang parabola. So therefore, ang ating strip is magmo-move horizontally from 0 na x value papuntang x value na 1. Okay? So doon tayo sa number 4. Doon tayo sa integration na. Okay po? Integration. So, sabi natin kanina, yung differential element na volume is equal to pi outer squared minus pi inner radius squared. Yung thickness natin na d of x. Okay? Ngayon, kailangan natin ng r sub o. Ano ba yung length ng r sub o? So, yung r sub o na yan, pwede nating sabihin na yung pwede natin gamitin yung y upper minus y lower dyan. So, yung y upper natin is yung nasa taas. Ano ba to? Di ba yan yung ating y squared is equal to x? Or yan yung y is equal to square root of x. And then, itong isa naman na to, ito yung y is equal to x. Okay? So, yung y upper natin is yun ng square root of x minus yung y lower natin na 0 since x-axis na po yun. Okay? Or yung outer radius natin is square root of x lang. Yung inner radius natin is pwede ulit y upper minus y lower. Or yung ating y upper is ito yun eh. Ito yung inner radius na ina-analyze eh. Yung y upper niya is yung x squared. Yung y lower po is yun ulit 0 kasi x-axis or x squared. Balik tayo dito sa ating formula. dv is equal to, pwede ko nang i-extract yung pi, i-factor out ko lang, square root of x
squared minus yung r sub I na x squared raised to 2. Okay po. Tapos yung dx. Okay, integrate both sides. We have volume is equal to, labas ko si pi. Yung square root of x squared is equal to x minus x raised to 4 dx, limits 0 to 1. So, pwede natin paghiwalayin to. We have x dx 0 to 1 minus pi x raised to 4 dx from 0 to 1. Si v is equal to pi, and then x squared over 2 minus pi x raised to 5 over 5 from 0 to 1. Okay, pwede na tayong mag upper minus lower limit. So v is equal to, dun muna tayo sa upper limit. So y squared over 2 minus pi 1 raised to 5 over 5. Since yung ating lower limit is 0, 0 na yung kabilang side. So v is equal to pi over 2 minus pi over 5 is equal to volume na 3 pi over 10. Since volume yan ay cubic units. So ganun lang po siya isolve.